Welcome to the Little House Podcast. What is up, you guys, and welcome back to the Neil House Podcast. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. By the way, if you guys are new to this channel or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka every time we have a new video dahil every Saturday, nag-upload tayo ng bagong video. That's 7 p.m. And you can also follow me on Spotify. Just search the Needle House Podcast. I also have a Facebook page, Marcus II, as well as my TikTok page, Marcus II. Then, yun, mas active na ako ngayon sa TikTok page natin. Dati kasi hindi ako masyadong nag-upload doon. But right now, I'm answering questions there, no? For shorter video format. Okay, yun. So, anyways, no, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Well, ang pag-uusapan natin ngayon is, syempre, tungkol pa rin sa tattoo. But, this is for tattoo clients and tattoo artists as well, no? Kasi, there is a question, I received one question, no, na how do we handle customers or clients that has a low pain tolerance, no? So naka-receive ako ng question yan. I believe this is from an artist, and also I received same question from a client naman. So same question din. Gusto ko magpa-tattoo pero mababa masyado yung pain tolerance ko, anong pwede kong gawin? Yan. So I believe nakagawa na ako ng video dito on how you can prepare yourself when getting a tattoo or for a first timer client na gusto magpa-tattoo. But to be specific, no, how to handle a client with a low pain tolerance, no. So eto, no, I'll answer this on a tattoo artist perspective as well as a client's perspective. Kasi as you can see, marami din akong tattoo at what I can say is, hindi naman mababa yung pain tolerance ko, but I already got tattoos on some parts of my body na very, very painful. So, paano ko ba na-handle yung pain on that parts, no? So, number one, as a tattoo artist, no, pinaka magandang ginagawa sa mga clients, hindi lang sa mga mababa ang pain tolerance, is setting of expectations. Yan. Kasi most of the time, tattoo artists will say, hindi yan masakit. Hindi masakit yan. Kaya mo yan. Kinaya mo nga yung ganito eh. Bakit ito? Hindi. Diba? Yun, madalas ko naririnig yan. Pati sa mga customer, mga clients na may tattoo, na kapag ina-encourage nila yung mga kasama nila, yung mga kaibigan nila, kaya mo yan. Ako nga, kinaya ko eh. Ganito, ganyan. Yeah, yabang-yabang. Pero sa totoo lang, nahirapan din naman sila. It's part of their egos din, no? That's why minsan ganun sila mag-encourage ng ibang tao. Yung iba kasi, akala nila kapag in-encourage mo, sinabi mo na kaya mo yan, hindi masakit yan, na-encourage sila. But, sa totoo lang, no, may mga customers talaga na mababa yung pain tolerance. And it will highly benefit them if you tell the truth. No? Minsan, mas maganda yun kaysa sabihin mo na hindi masakit yan. No? Although, syempre, it's part of what we call mindset ba? Mindset, di ba? Na kapag inisip mo na hindi masakit, hindi yan sasakit. Parang placebo ba? Ganon. But, syempre, ako kasi lagi yung sinasabi na masakit yan. Masakit yung part na yan. Naranasan mo na ba yung ganito, yung ganyan, ganito kasakit yan, ganito yung mararamdaman mo dyan. So, ganun ako mag-set ng expectation. And kapag talagang masakit yung part na tatatuan, sinasabi ko talaga sa kanila na masakit yung part na yun. No? Tapos kapag natatuan na sila, sinabi nila, ay, hindi naman pala ganun kasakit. Well, much better. Diba? Kasi, naset yung expectation nila na sobrang sakit sa part na yun. Nung tinato, hindi naman pala sobrang sakit.
So, mas hindi nila nararamdaman yung sobrang sakit kapag ganun. Unlike kapag sinabi mo na hindi naman masakit sa part na yan. Tapos pag tattoo, masakit pala. So, iba yung nagiging mindset nila, sakit pala. Or mahina pala ako, mahina pala pain tolerance ko. Kasi sabi nila, hindi daw masakit sa part na to. Tapos, masakit ako, nasasaktan. So, mahina yung pain tolerance ko. So, naapektuhan na the whole tattoo session na ang nasa isip na niya, mahina yung pain tolerance niya. Diba? So, ganun ako mag-set ng expectations sa customer. No? Bilang, on a client's perspective naman, ako, kapag nagpapatattoo ako sa mga, alam ko masasakit na part, ganun din. Siyempre, isip ko, sobrang sakit niyan, napakasakit niyan. Pero, in reality, alam ko naman na hindi naman, kumbaga yung level niya, hindi dun sa sinasabi ko sa isip ko. So, ganun kasi ginagawa ko sa sarili ko. Plus, if you watch some of my videos on how to prepare for your first tattoo, no? Or how to prepare for your tattoo session, yan, may mga ganyan akong videos. Makikita nyo doon, I have mga pwede nyo gawin, di ba? Hydrate your skin, your body, drink a lot of water, wag magpuyat, wag mag-inom ng ganito, ng ganyan, whatever yan. So yun, it's part of the preparation. If you prepare yourself, hindi lang mentally, but physically din, no, mas mababawasan yung sakit, no? Yun, so ganun tayo mag-prepare. So, ano pa, para naman sa mga tattoo artists, no? Kapag mababa yung pain tolerance ni customer, it helps if you ask them from time to time if kaya ba, okay ba, masakit ba, or heads upan mo sila. It's also setting of expectation. This line will be a bit longer kasi kailangan very straight to, kailangan ko itong habaan. Ganun. Ano na tayo? Shading tayo. Magpuputi na tayo. Medyo masakit to. Ganun. Sinasabi mo sa kanila. Ano pa? You ask your customer if ano ba nararamdaman mo? Okay ka pa ba? Nahihilo ka ba? Nauuhaw ka ba? Do you want to take a break? Diba? If you know that your customer has a low pain tolerance, you ask them from time to time kung okay pa ba sila, ano bang nararamdaman nila, kaya pa ba nila. We can do multiple sessions naman. Huwag niyong pilitin tapusin sa isa. You let them know, no, na may options sila. Give them options para mas mais yung pakiramdam nila, no? Kasi minsan pipilitin yan. Masama doon. Baka mahimatay pa, 'di ba? Mas mapalala pa or biglang atakihin sa puso, atakihin ng higa o kung ano pa man. So, it's much better if you give them options. Yan. What else? Ako kasi, based on my experience, no, sa tagal ko nang nagtatattoo, I only have a few customers that has a low pain tolerance. I'm not sure if talagang mababa yung pain tolerance nila or talagang na-prepare ko lang sila ng maayos when it comes to the tattoo. Kasi hindi ako nagsisimula agad pagdating sa tattoo session. I talk to the customer, I make them feel comfortable. Isa pa yan, kailangan maramdaman nilang komportable sila para mas ma-relax yung katawan nila, mas mabawasan yung pain. Kasi kapag hindi sila komportable, it's normal for a human being na kapag hindi ka komportable, naging irritable ka. Tumataas yung level ng senses mo. Mas naiirita ka pag may narinig ka. Kasi nga, irritable ka eh. Konting mahinang bagay, mahinang salita, or mahinang hindi mo gustong tunog, naririnig mo agad. Mas naiinis ka. Konting dikit sa'yo ng katabi mo, naiirita ka. Ganun din. So, kapag irritable si customer, si client, mas ramdam nila yung tattoo. So, make them feel comfortable. If they are more comfortable with you talking to them, well, be it. Kausapin nyo ng kausapin si customer. If they are more comfortable,
na you're not speaking with them, wag niyong kausapin. If they're more comfortable that they have someone else with them, kapag nagpatattoo sila, magsama sila, mag-holding hands sila doon. Yun, para mabawasan yung sakit. No? And if they are more comfortable listening to music, then go kung anong makakapagpakomportable kay customer. Yan. Isa yan sa pinaka nakakatulong sa pagmamanage ng pain. If the customer, the client is comfortable. Yun. Ano pa? Siyempre, ito rin. Bilang tattoo artist naman, wag naman puro yung tattoo yung iniisip mo na kailangan gumanda kasi to, kailangan mapaganda. Makipag-usap ka sa customer, compromise not the quality of the tattoo, but you can parang pwede ka mag-compromise pagdating sa haba ng oras ng pagpapatattoo or pagtatattoo. Yan, multiple sessions, that's fine. If mas komportable si customer with multiple sessions, then be it, no? Kesa yung minamadali mo yung tattoo, pinipilit mong matapos sa isang session, gusto mo magawa, diba? You have to think about your customer. Kasi being a tattoo artist, we are also providing a service, right? So a great service, parang customer service experience for the customer, diba? Mas magiging maganda rin para sa atin in the long run. Plus, we can have customers that are parang return customers, mga suki ba? Yun. So ganun. What else? For clients naman, wear something na you're very comfortable. Huwag kayo magsuot ng masikip, mainit. If you can ask the tattoo artist if they are parang pwede sila mag home service. So if you're more comfortable at home, mas okay yun. But if you're more comfortable na sa tattoo shop, then go. If the customer will be more comfortable, if walang nanonood, walang ibang tao, okay din yun. Diba? Again, it's always the customer's comfortability para mas masarap yung experience si customer while getting the tattoo. Kasi the tattoo itself, it hurts. Hindi natin maalis yun. Masakit talaga yun. So, the only thing that we can do for the customer is to make them feel more comfortable while getting the tattoo. Okay yan. Para naman sa mga clients, always expect pain when getting a tattoo. No, walang tattoo na hindi masakit. Merong mas mababa yung pain, but there's no such thing as a tattoo na hindi masakit. Lahat yan masakit. Tattoo yan. Tandaan nyo. Okay? Ano pa? You have to make sure then, now for tattoo artist na eto, walang nagsasabi na ito, but proper hygiene for the tattoo artist. No? Hindi lang si customer ang dapat may proper hygiene, pati rin si tattoo artist. Kasi if for lack of a better term, kung mabaho ka, tapos nagtatattoo ka, paano magiging komportable yung customer mo kung mabaho ka, di ba? So, proper hygiene din for the tattoo artist. Kasi, syempre, paano magiging komportable si customer kung hindi nga siya komportable sa amoy mo. Yun, it always goes back to comfortability of the customer, kung gaano sila ka-komportable habang tinatatuan sila. Yun. That's the least that we can do for the customer. Okay? So yun, ano pa? Always make sure if the customer doesn't have anything to drink, you make sure that you have something na you can give to the customer to drink. Mga matamis, di ba? Kasi kapag naubos, especially if the customer is mababa yung pain tolerance, tapos naubos na yung nag-adrenaline rush na siya, biglang nag-sugar crash, meron kang matamis na mabibigay kay customer, di ba? Just to gain back some of the energy, no? Yun. So mas maganda meron kang naka-ready, naka-prepare na mga ganun. Ako, lagi, pinakamadalas talaga. Before we start, I ask the customer, kumain ka na ba? May inumin ka ba? May kailangan ka ba bago tayo magsimula? Do everything
Kung kailangan mo mag-yosi muna, mag-yosi ka muna. Gawin mo na lahat bago tayo magsimula. Umihi ka na para komportable ka. Yun, isa yun sa mga pwede nating gawin para sa customer. Kasi mataas man o mababa yung pain tolerance niyan, kung hindi komportable yan, mas masasaktan yan. Magtalo pa kayo. Ayun. Para sa akin, siguro for now, yun lang yung mga naiisip ko. If you guys have anything else that you can add, comment kayo sa baba. Kung meron kayong mga suggestions, comment lang kayo. And I hope nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo to, yung topic natin, yung content natin, please like the video. You can share it if you want. And again, if you haven't yet, please do subscribe and hit the bell icon. Yun lang. Peace out.